Mabuhay na pagbati sa ating mga itulay online learners sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa lahat ng dako ng daigdig na naaabot ng ating itulay online tutorial po. Binabati ko kayo ng isang maligong bagong taon at ngayon ay nasa ikapitong linggo na tayo ng ating aralin kung saan ako muli ang inyong tutor, Sir Leo Francis Ardilag, all the way from SDO Pampanga, San Roque Daul High School. At ang magiging aralin natin ay ang mga kaisipang lumaganap sa gitnang panahon. Pero bago yon, babatiin ko muna ang ating napaka-excited na mga online learners sa mga oras na ito na pinangungunahan na of course, Catlea Soriano, Lara Cabonati Italia, Emmanuel Tarosa, Jalen Rose de Guzman, Pansin de Leon Panalangin, Mandani Evelyn, Ma'am Jessica Bromeo, good afternoon po. Marian Aninaw Ramil, Mike Angelo, Carl Andre Lasiste Agabaw, at marami pang iba na kasalukuyang tumututok sa mga oras na ito. Okay, so panibagong aralin na naman ito at definitely alam ko hawak nyo ang inyong module. Samahan nyo ko habang tinatalakay at sinasagutan natin ang aralin na ito. Okay, marami kayong natutunan kay Sir Alex sa mga nakalipas na linggo at ito naman ang karugtong na aralin ng kanyang tinalakay. Okay, pero bago yon, basahin muna natin ang panuto. Okay po. Okay. Ayusin muna natin ang ating PPT para ma-check po natin, makita natin kung ano nga ba ang ating aralin sa araw na ito. Okay, share screen lang po natin para updated din kayo kung ano ang aking pinapasagutan sa inyo. Right. Okay. Ganito talaga pag may pag-live, so nagkakaroon tayo ng mga technical issues, pero definitely nagagawa ng paraan ng ating mahusay na direktor mula sa DepEd ICT na si Direct May. Thank you so much for connecting me, Direct May. Maraming salamat po. At dahil yan, since nagawa na ng paraan ni Ma'am May ang ating PowerPoint, basahin muli natin ang ating panuto. Ang sabi dito, buuin ang mga jumbled letters na naglalarawan ng pangyayari sa panahong bibibal. Isulat ang mga sagot sa sagutang papel. Okay, tignan nga natin ang unang katanungan. Handa na ba kayo mga online learners? Okay, para sa ating unang katanungan, ito daw ang pinakamataas na posisyon sa simbahang Katoliko. Huwag kayo mag-alala kasi bibigyan ko kayo ng clue na siyang aayusin natin para makita natin ang tamang kasagutan. Ayan, AP. Wow, parang araling panlipunan lang, no? Ngayon kaya, mga online learners, ano kaya ang aking pinahahanap o pinasasagot sa inyong salita? Tandaan natin na pinakamataas na posisyon sa simbahang Katoliko. Okay? So, bago ko basahin ang mga online learners na sumasagot na, pagbati muna kay Jillian Agonoy, kay Isabella Jane Concepcion, okay? Kay Bea Montemayor de la Rosa, good afternoon po sa inyong lahat. Okay, marami sa inyo ang sumagot ng salitang Papa. Okay, ang Papa nga ba ang pinakamataas na posisyon sa simbahang Katoliko? Wow, halos lahat ng mga sumasagot ay Papa. Tignan nga natin kung tama ang inyong kasagutan, mga online learners. Wow, kayo ay napakahusay. Tama ang inyong kasagutan. Ang aking pinapahanap na salita ay ang salitang Papa. Thumbs up sa inyong lahat. At para naman sa ikalawang katanungan, banal na digmaan upang mabawi ang tinatawag nating Jerusalem. Mga online learners, ito ang aking clue na ibibigay sa inyo. Okay? Good afternoon to you, Cart Ivan Santiago Binoya, Tricia Garcia, Maxine Montemayor. Hope na makasagot kayo at makahabol dito sa ating unang gawain. Okay?
KURASVA, ano kaya ang aking ipinapahanap sa inyo or pinapahulaang kasagutan? Okay? Banal na digmaan upang mabawi ang Jerusalem. Okay? May mga nagbigay na ng mga tamang kasagutan at para makita natin kung tama nga bang yung kasagutan, ito ang tamang sagot. Krusada. At nakikita ko mula sa aking screen na lahat ng mga online learners, nakatama ang kasagutan. Napakahusay muli. Punta na po tayo sa ikatlong katanungan. Ang relihiyon na naniniwala sa Kristyanismo. Wow, hindi ba masyadong mahirap tong katanungan na to? Okay, tignan nga natin. Ang clue na aking ibibigay ay AKTOLIKO. Pagbati po kay Ma'am Cyril Ancheta mula sa Gina Balbin San Mariano National High School. Good afternoon po sa inyo. Okay po. Ano kaya ang katamang kasagutan? Pag inayos natin ang letrang aking ibinigay, anong salita ang mabubuo? Na kung saan, relihiyon daw na naniniwala sa Kristyanismo. Okay. Halos ang mga sumasagot na online learners ay nagbigay na ng tamang sagot. Tignan nga natin kung tama ang inyong kasagutan. Napakahusay muli. Ang tamang kasagutan walang iba kundi ang Katoliko. Mukhang wala pang nagkakaroon ng mali mula sa tatlong mga katanungang aking ibinigay. Subukan natin ang ika-4. Okay, pang-4 na katanungan. Pinakamababang antas sa lipunang feudalismo. Okay? Para matulungan kayong sagutan ng aking ipinapahanap na salita, ito ang letrang S, E, F, R. Okay? Pagbati kay Jessica Pascual mula sa Ramon National High School. Siya ay from grade 8 Molave. Good afternoon. Also to Elsa Perpuse from Butad National High School. Siya ay from 8 Jasmine. Okay. May dalawa na tayong mga online learners na nagbigay na ng tamang kasagutan. 3 na sila. Okay? At nakikita ko rito na walang naiibang sagot. Okay. Ngayon, para matignan natin kung tama yung kasagutan, para sa ika-4 na katanungan, ang tamang sagot, walang iba kundi serve. Okay? Congratulations kasi walang mali. Lahat ay tama. Okay po. Punta na tayo sa huli at ika-5 katanungan. Ang tanong dito na ibinigay, magiting na mandirigma. Sino kaya ang tinatawag na mga magiting na mandirigma? Ito ang aking clue na ibibigay, AKABLEYRO. Okay? Pagbati kay Nadine Domingo Manabat mula sa Doña Romana Integrated School, ang Andanganan West District. Grade 8 po siya from SDO Isabela. Ganong kalayo ang nalalakbay ng ating itulay. Okay po. Si Francine De Leon Panalangin ang unang nagbigay ng kasagutan niya. Tignan nga natin Francine and then the rest na nagbigay na kung tamang yung kasagutan. Kasi halos lahat ng kasagutan nyo, kabalyero. Tignan po natin. Okay, ang tamang sagot, walang iba kundi kabalyero. Okay? Halos lahat ng ating online learners, no, mula unang katanungan hanggang ika-5 katanungan, tama ang kasagutan. Dahil yan, thumbs up sa inyong lahat. Okay? Dumako na tayo sa ating aralin. Okay. So ngayon, tatalakayin natin muna ang impluwensya ng mga kaisipang lumaganap sa gitnang panahon. At may 5 pangunahing impluwensya. Ang una rito ay ang pagbitaw ng mga universidad sa Europa. Ikalawa, nakilala ang mga ilang piling tao sa larangan ng filosofiya, sa literatura at drama, sa larangan ng arkitektura at pagpipinta at eskultura gamit ang stained glass. Maya-maya, tatanungin natin, ano nga po ba ang stained glass? Tignan natin ang kahulugan nito sa paglakad ng ating aralin. Pero bago yon, puntahan muna natin ang unang impluwensya kung saan ang tatalakayin dito o nakalagay dito ang paglitaw ng mga universidad sa Europa. Okay.
Si Papa or Pope Gregory VII ay mabusising nagtaguyod ng konsepto ukol sa modernong universidad at ipinalabas niya ang isang dekreto noong 1079 tungkol sa pagsasaayos at pagtatayo ng mga paaralang katedral na kalaunang nagbago bilang kauna-unahang universidad sa Europa. So makikita po natin dito, no? Mula daw sa isang katedral, ang katedral ay nagbago. Ito daw ang mga kauna-unahang universidad sa Europa. Okay? Kayo ba mga online learners, kayo ba ay pumapasok na sa universidad? Tingin nyo, ang paaralan nyo ba ay universidad na? Maghintay lamang kayo ng ilang taon at alam ko na kayo ay mag-aaral na at papasok na sa universidad kapag kayo ay nasa kolehiyo na. Okay. Sige nga, para mabigyan ng games dito sa ating session, magbigay nga kayo ng mga ilang universidad na kilala sa ating bansa. Okay? At habang hinihintay ko kayo, babatiin ko muna si Eliza Joy Domingo Bakay at si Angel Juan na nanonood din sa atin ngayon. Sige nga po, no? Maya-maya hintayin ko ang mga universidad na kilala sa ating bansa at babasahin natin kung sino ang nagbigay ng tamang kasagutan. Okay, humabol na si Francine Deligan Panalangin. Ang sabi niya, UST. Tama ka, Francine. O yung University of Santo Tomas. Okay. Si Christopher Andrew Respicio, ang sabi niya, University of the Philippines. Tama. Same, again, si Francine, Ateneo de Manila University, napakahusay. Si Katea Soriano, ang sabi niya, nasan yung kay Katea? Ang bilis ng, okay, DLSU o De La Salle University, napakahusay mga online learners. Okay, humabol ulit si Francine, ang sabi niya, Bulsu. Ang ibig sabihin ay Bulacan State University. Ang daming idea ng ating mga online learners at sa dami ba naman ng universidad dito sa ating bansa, definitely baka hindi na tayo matapos hanggang mamaya. Pero napakahusay na idea ang ibinigay niyo sa atin. Okay? Punta na tayo sa ikalawang impluensya. Ito ay makikita naman sa larangan ng filosofiya. Okay? Sa larawan makikita natin si St. Thomas Aquinas, isang Italianong pilosopo na dakila sa larangan daw ng filosofiya. Nagtaguyod siya ng isang pag-aaral ukol sa komprehensibong teolohiyang Kristiyano, kung saan nakasunod siya sa filosofiya ni Aristotle na nakaimpluwensya sa doktrina ng Katoliko Romano. Napakahusay ni St. Thomas Aquinas. Okay? Sa larangan din ng filosofiya, nakilala si William ng Ockham, isa namang Ingles na Fransiskanong praile. Tanyag sa kanyang filosofiya at ideyang ukol sa Occam's razor, nominalism at empiricism. Okay? Sila ang dalawang kilalang pilosopo sa panahon ng gitnang panahon. Okay po? Para naman sa literatura at drama, nakilala ang manunulat na si Dante Alighieri. Okay. Isa siyang Italiano na nasumulat ng tinatawag na Divine Comedy. Okay? Na kinikilala na pinakadakilang gawaing pampanitikan na nasusulat sa wikang Italiano. At bukod sa kanya, nakilala rin si Geoffrey Chaucer, isa namang Ingles na makata at manunulat. Siya naman ay kilala bilang ama ng panitikang Ingles at ang kanyang pinakatanyag na akda walang iba kundi ang The Canterbury Tales. Sige nga, kung kanina nakapagbigay kayo ng mga universidad na kilala sa Pilipinas, magbigay nga kayo ng mga kilalang manunulat sa literatura at drama naman sa ating bansa. Okay? At habang hinihintay yan, babasahin ko mamaya yung mga ibibigay na pangalan sa akin, pumunta na tayo sa ikatlong impluensya. Okay, sa larangan naman ng arkitektura. Okay. Sa gitnang panahon nakilala ang Gothic, isang disenyong arkitektural na gumagamit ng hugis patulis. Okay, makikita ang Gothic sa Cologne Cathedral sa Germany, Cathedral Church of Milan na nasa Italy, Basilica of Saint Denis sa France, gayon din ang Notre Dame de Paris. Okay. Sa Basilica of Saint Denis, ito ay naging tirahan ng karamihan na naging hari ng bansang Pransya.
Okay. Humabol si Ma'am Jessica Borromeo, ang sabi niya, Nick Joaquin, napakahusay Ma'am Jessica. No wonder isa kayong mahusay na tutor when it comes sa Filipino at sa English. Napakahusay po. How about sa ating mga online learners, no? Muli ha, hinihintay ko magbigay kayo ng mga kilalang manunulat sa drama at literaturang Pilipino naman po. At maya-maya, babasahin ko yun. Pagbati kay Aaron Hernandez, Jessa Hernandez, Althea Melendez, Biena Kian sa Bianca Eugenio. Okay, good afternoon sa inyo. Pumunta na tayo sa ikalima. Ito yung tungkol sa pagpipinta naman at eskultura tungkol sa stained glass. Okay. Nakakita na ba kayo ng stained glass, mga online learners? Kung kayo ay nakakita na, sa anong lugar nyo ito nakita? Okay? Humahabol sa pagbati, Queen Graciela Almasan at Mary Kate Pascual. Good afternoon. Tama kayo. Kung ang sagot nyo ay simbahan, nakakakita tayo ng mga iba't ibang uri ng stained glass madalas sa mga simbahan kung saan ipinapakita ang buhay ni Jesucristo. Okay. Ang stained glass ay mga salamin na durungawan na kinulayan at nagpapakita ng mga kwento ng mga hari o sa Biblia o mga banal na tao o santo. Okay. Tama ka, Francine. Kadalasan ng mga stained glass na nakikita natin ay nasa simbahan. Yan. Wala nga lamang siyang kulay pero iyan ay isang halimbawa ng stained glass. Oh. Ipinapakita nito si Haring David habang tumutugtog ng harp, isang uri ng instrumentong pangmusika. Karaniwan naman na makikita sa Italy ang frescoes. Ito ay mga pintang larawan sa mga pader, kisame at iba pang bahagi ng simbahan. Nakilala dito ang mga disenyo ni Raphael at Michelangelo sa Sistine Chapel. Okay? So, since pinag-uusapan natin ng simbahang Katoliko, makikita natin ang mga sumusunod na salita. Okay, binyag, komunyon, pagpapahid ng langis sa may sakit, kumpisal, kumpil, banal na ordinasyon ng mga pari, at kasal. Ano kaya ang tinutukoy ng pitong salitang aking ipinapakita? Take note ha, may idea na tayo rito. Simbahang Katoliko. Now, ang tanong ko kay Veli Talindan, kay Althea Melendez, Warren J. Acosta, Valerie Pimentel Palamara at Francine de Leon Panalangin, ano ang tinutukoy ng pitong salitang inyong nakikita? Okay? Bigyan natin sila ng pagpapalalim sa mga susunod na aralin. Yun yung ikawalong linggo natin. Pero hihintayin ko ang inyong kasagutan, ano ang pitong salitang ito? Okay? Sa simbahang Katoliko rin, ipinakilala nila ang iba't ibang mga konsepto o salita kagaya ng excommunication, tithe, usury, scribe, at apostate. At gaya ng pinakita kong salita nung nauna, ang sabi ni Christopher Adrigo Respicio, 7 sacraments, tama ka. Gawin din kay Francine de Leon Panalangin at Catlea Soriano, tama kayo, 7 sacraments o 7 sakramento. Ang mga salitang aking ipinapakita ngayon sa screen ay mga salitang ginamit din ng simbahang Katoliko na ating tatalakayin din sa pagpapalalim nito. Aabangan natin to sa susunod na linggo o yung ikawalong linggo ng ating aralin. Okay? Tama ka, Ma'am Jessica, ang 7 sakramento ng simbahang Katoliko. Okay, tatandaan lang natin mga online learners, no? Kapag sinabi natin Kristyanismo, ang tinutukoy nito ay relihiyon. Pag sinabi naman natin Katoliko, ito yung mga taong sumasampalataya. Pag sinabi nating Papa, ito ang pinakamataas na posisyon. Pag sinabi naman nating obispo, ito naman ang namumuno sa mga dioceses na sakop ng kongregasyon ng mga Kristiyano. At iba ang papa sa obispo at meron din tayong tinatawag na monghe. Pag sinabi naman nating monghe, tumutukoy ito sa kongregasyon ng mga paring tumalikod na sa makabundong pamumuhay. So, hindi lamang ibang relihiyon ang may salitang monghe, even ang simbahang Katoliko rin, ginagamit natin ang salitang monghe. Take note ha, tumalikod na sila sa makamundong pamumuhay. Okay? Tignan natin ang mga ilang online learners na nagbibigay ng tamang kasagutan kanina. Eliza Nicole Sawal,
Elsa Perpuse, Althea Melendez, Mark Anthony Quijano, tama kayo, 7 sakramento. Ito yung salitang pinahula ko sa inyo. Okay? Sino naman ang mga tao or mga papang nagbigay ng malaking impluensya sa simbahang Katoliko? Okay. Sila ay si Pope Leo the Great, kapangalan ko pa si Pope. Si Pope Gregory the First at si Pope Gregory the Seventh. Okay? Si Pope Leo the Great, sa kanyang Petrine Doctrine, nagsasabing ang obispo ng Rome bilang tagapagmana ni San Pedro. Okay? Kinikilala ka si San Pedro bilang kauna-unahang papa ng simbahang Katoliko. Okay, ang sabi rito ni Francine de Leon Panalangin, no? Si Pope Francis. Sino ba si Pope Francis? Kilala niyo ba si Pope Francis, mga online learners? Okay. Okay. Si Pope Gregory the First naman, nagpadala siya ng misyonero sa iba't ibang bansa, kaya masasabi nating isa sa mga pang nagpakalat ng ating ng relihiyong Katolisismo. Si Pope Gregory the Seventh naman, ito yung kapangyarihang sekular at ecclesiastical o yung tinatawag na power of investiture. Okay? Ang daming sumasagot, Pope Francis. Kilala niyo ba siya, mga online learners? Sige nga na din, sabi niya, opo, kilala po. Sino si Pope Francis? Okay? So habang hinintay ko ang inyong kasagutan, pagpatuloy natin ang ating session. Okay. Ang Holy Roman Empire ay minsang pinumunuan ni Charlemagne. In fact, si Charlemagne ang tinuturing na pinakamahusay na hari sa gitnang panahon. Okay? Na namuno sa muling pagkabuhay ng Imperyong Romano. Okay. Bakit kinilala siya bilang isang mahusay na hari sa gitnang panahon? Tignan natin ang mga dahilan. Una, kinuha niya si Alcuin, ang pinakamahusay na scholar upang magturo ng iba't ibang wika. Inanyayahan niya ang iba't ibang scholar sa Europa upang turuan at sanayin ang mga pari, maging ang opisyal ng pamahalaan. Sinakop niya ang Lombard, Muslim, Bavarian at Saxon at ginawa itong mga Kristiyano. Ang mga estratehiyang yan ang nagbigay kay Charlemagne ng titulong pinakamahusay na hari sa gitnang panahon. Okay? According kay Nadine Domingo Manabat, sa tanong kung kilala niya si Pope Francis, ang sabi niya, siya po ang current Pope. Nadine, napakahusay na kasagutan. Siya ang kasalukuyang Papa ng Simbahang Katoliko. Okay po? Now, pumunta naman tayo sa krusada. Ang krusada ay inilunsad bilang isang ekspedisyong militar na pinangunahan ng mga Kristiyanong Europeo upang labanan ang Turkong Muslim nang sa gayon na mabawi ang Jerusalem, ang tinuturing na banal na lupain. O sige nga, sabi natin Jerusalem. Ano ba ang nangyari sa Jerusalem para sabihin ng mga Katolikong isa itong banal na lupain? Ano ang mahalagang pangyayari na may kinalaman sa relihiyong Romano-Katoliko ang nangyari sa Jerusalem? Sige nga po. Okay? Habang iniisip niyo ang kasagutan, ipagpatuloy natin ang ating aralin. Okay. May mga maganda at hindi rin magandang pangyayari sa krusada kagaya ng banta sa Katolisismo. Maraming pinuno ang mga nag-away at nagdulot pa ito ng karagdagang kahirapan. Yan yung mga hindi magandang nangyari nung panahon ng krusada. Pero gayon pa man, bukod sa hindi maganda, may magandang pangyayari din naman naganap, kagaya ng kalakalan at komersyo, napayaman ang kulturang Kristyanismo. Okay po. Sabi ni Francine de Leon Panalangin, doon po nagmula si Jesus. Partly correct ka, Francine, dahil ang Jerusalem ay ang lugar kung saan lumaki daw si Jesucristo. So maraming pangyayari sa buhay ni Jesucristo o ni Jesus ang nangyari sa lungsod ng Jerusalem. Kaya gayon na lamang kaimportante at kahalaga sa Romano-Katoliko ang lugar na tinatawag nating Jerusalem, na kailangan pa nilang gumawa ng isang ekspedisyong militar para mabawi ito sa mga Muslim. Okay po. Ngayon, pumunta naman tayo, bumalik tayo sa Europa kung saan tatalakayin natin ang sistemang manorialismo. Okay, tatandaan natin, no? Ang sistemang manorialismo ay tungkol sa pagsasaka ang batayan. Ito ay pag-aari ng Panginoong Piyudal kung saan maliit na bahagi lamang ang pagmamayari ng karaniwang magsasaka. So alam nating malaking lupa ang manorialismo,
Yun nga lang, kalahatan o mahalaking bahagi nito ay hawak ng hari, and then may mga maliliit na bahagi lamang ang hawak ng mga magsasaka. Okay. Nakapaloob rito ang lahat ng mga kakailanganing bagay ng mga magsasaka sa loob ng isang manor, tulad ng kamalig, kiskisan, panaderya, kwadra ng Panginoon, simbahan, pandayan, at mga pastulan. Ito ay ilang mga bagay na makikita sa loob ng isang manor. Kaya makikita natin, no? Kaya ang isang magsasaka, hindi na siya nag-iisip na umalis sa lugar na yun kasi halos kumpleto na meron ng isang manor. Yun nga lang, ang sabi ko sa inyo, halos malaking bahagi nito ay pagmamayari ng hari at iilan lamang bahagi ng lupa ang hawak ng mga magsasaka. Okay. Humahabol si Josh Adrian Galasinao at Jerry Maregmen. Okay, and Lara Gallego. Good afternoon sa inyo. Okay. Kasunod nun, habang umuunlad ang manor, magkakaroon na naman ng panibagong lugar. Kikilalanin na at lalago na ang mga bayan at lungsod. Okay. Sa pag-usbong ng mga bayan at lungsod, nagdulot ito ng panibagong impluensya na magpapabago sa galaw ng merkado at gayon din, halos katulad na rin na kung ano ang meron tayo ngayon, kagaya ng paggamit ng salapi. Okay? Tayo ba ay gumagamit ng salapi? Yes, halos lahat na ng tao ngayon gumagamit ng salapi. Dati kasi, bago nauso ang paggamit ng salapi, ano ang paraan ng pagpapalitan natin? Barter o palitan lamang ng mga produkto. Ang problema kasi sa barter, hindi natin alam kung tama nga ba ang halaga ng ipagpapalit nating produkto. Ikaw ba, papayag ka, ang ginto mo, papalitan ko ng 2 manok? Maaaring hindi sila magkatulad, no? Hindi sila magkahalaga. Kaya nga mas maganda ngayon ang paggamit ng salapi kasi may standard na halaga ang isang produkto. Bukod sa paggamit ng salapi, lilitaw na syempre ang paglitaw ng mga burkis. Sino nga ba ang mga burkis? Okay. Sa susunod nating lesson, palalalimin pa natin at kikilalanin natin ang mga burkis. Ang mga burkis ay kinikilala bilang mga gitnang tao. Ibig sabihin, hindi sila magtulad na pinakamayaman, hindi sila pwedeng ituring bilang pinakamahirap. Okay. At magkakaroon na ng tinatawag na sistemang guild. Okay, ulitin natin, no? Sa pag-usbong ng bayan at lungsod, makikita natin ang paggamit ng salapi, paglitaw ng burgis at pagkaroon ng sistemang guild. Okay? Dahil sa inyong pakikinig mga online learners, kayo ay mga panalong ka-learner. At dahil yan, naghanda uli ako ng mga katanungan na susubukan nating sagutin. Okay po? Puntahan natin ang unang katanungan. Ano ang mahalagang papel ng simbahang Katoliko sa panahong medieval? A. Sila ba ang nangangalaga ng may sakit? B. Sila ang nagpapalakas ng hukbong sandatahan. C. Sila ang nagpapalago ng pamumuhay ng mga tao. O D. Sila ang nangangalaga sa espiritual na pangangailangan ng mga tao. Sige nga po, ano kaya ang tamang kasagutan dito? Okay? Tandaan natin na ipinakita ko pa lamang ang unang bahagi ng ating aralin dahil sa susunod na linggo, tsak palalalimin natin ang mga mahalagang konseptong ating tinalakay ngayong linggo. Okay? Sige, tingnan natin ang tamang kasagutan dito sa katanungan ito. Ang tamang sagot? Okay. Pumunta na tayo sa ikalawang katanungan. Okay. Sino ang namuno sa muling pagkabuhay ng Holy Roman Empire? Siya ba ay si Charlemagne? Siya ba ay si Constantine the Great? Siya ba ay si Papa Leo the Great? O siya ba si Papa Gregory the First? Sa tingin nyo, mga online learners, sa 4 na pangalang ito, sino daw ang namuno sa muling pagkabuhay ng Holy Roman Empire? Okay? Alam ko, kanina sinabi ko siya yung pinakadakilang hari sa gitnang panahon. Okay? Tignan natin ang tamang kasagutan. Ang tamang kasagutan para sa katanungang ito ay letter A, si Charlemagne. Okay. Pumunta na tayo sa ikatlong katanungan. Aling pangyayari ang hindi kabilang sa pag-usbong ng mga bayan at lungsod? A. Paglitaw ng burgis. B. Paggamit ng salapi. C. Pagbagsak ng kalakalan. D. Paglitaw ng sistemang guild. Alin kaya sa 4 na to ang hindi kasama?
Okay, eto na yata yung huling lesson o huling bahagi ng ating session. Tignan nga natin mga online learners kung ano ang tamang kasagutan. Okay, sa katanungang ito, ang tamang sagot ay letter C kung saan pagbagsak ng kalakalan. Okay. Ika-apat na katanungan, paano mailalarawan ng isang manor? Ito ba ay A, isang kastilyo? B, malaking lupang sinasaka? C, isang bayan o lungsod? O D, isang malawak na kapatagan? Kit Balbin, Harry Pineda, magandang hapon sa inyo. Ano kaya ang tamang kasagutan dito sa ika-apat na katanungan? Okay? Para sa ika-apat na katanungan, ang tamang sagot walang iba kundi ang letter B, malaking lupang sinasaka. Okay? Para sa ika-limang katanungan, ano daw ang magandang naidudulot sa paglitaw ng mga universidad sa Europe? A, upang maipakita ang kakayahan. B, upang magkaroon ng kasaganahan. C, upang maitaguyod ang edukasyon sa gitnang panahon. D, upang makamit ang mga pangarap sa buhay at tagumpay. Sa apat na pagpipilian, ano ang halaga ng universidad sa kontinente ng Europe, mga online learners? Okay? Ang tamang sagutan para sa tanong na ito, walang iba kundi letter C, upang maitaguyod ang edukasyon sa gitnang panahon. Okay? Muli, napakahusay nyo, a fantastic learner. Okay? Maraming sakit na naglipana at inaasahan kong lalo yung pag-iingatan ng inyong sarili, gayon din ang inyong buong pamilya. Hangad ko na kayo ngayon ay nasa mabuting kalusugan. Tandaan nyo mga online learners, saan man bahagi ng mundo, lagi nyong ipagmamalaki na kayo ay Pilipino. Muli, ako ang inyong bagani tutor, Tutor Leo Francis Ardilag mula sa San Roque Dau High School, Dibisyon ng Pampanga. Magandang hapon sa inyong lahat. Huwag kayong aalis at antabayanan nyo ang ating ipan tutor sa grade 9, walang iba kundi si Tutor Carl.